Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwanang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moses ang tungkol sa nagliliyab ng nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moses, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon, ang ating ebanghelyo ay tumukoy sa ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ibigay sa Sesar ang sa Sesar. Ito ay patungkol sa pagbabayad ng buwis. Ang nagtanong noon ay mga Pariseo dahil gusto nilang makuha kung ano ang lalabas sa bibig ni Jesus. Ngayong araw naman, ang kaniyang kaharap ay mga Saduceo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya upang masilo nila at mahuli nila ang kaisipan ni Jesus, sila ay nagtanong sa bagay na hindi nila
pinaniniwalaan. Resurrection o muling pagkabuhay. Dalawang grupo sila, Pariseo at Saduseo, na parehong gumagalaw sa loob ng templo. Pero magkaiba ang kanilang pinaniniwalaan. Ang mga Saduseo ay naniniwala lamang sa libro ng Torah. Torah, yung first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lamang, doon lamang umiikot ang kanilang paniniwala. Pero mas political sila. Ang mga Saduseo ay mas political kesa sa religious. They are religious/political. Bakit po political? Dahil ang kanilang gustong mangyari ay magkaroon ng kapayapaan at huwag silang siilin sa kanilang pananampalataya ng mga Romano. Kaya gumagawa sila at kumikilos sila ayon lamang sa kagustuhan ng Roman Emperor. Ito ang kaibahan ng dalawa. Hindi naniniwala sa muling pagkabuhay at hindi naniniwala sa mga anghel ang mga Saduseo. Pero bakit ito ang tanong nila? Kaya nga sinabi ni Jesus, gumagamit kayo ng kasulatan. Lagi ninyong ginagamit ang kasulatan upang sabihin sa akin kung ano ang mali. Pero kayo mismo, hindi nyo naiintindihan ang nilalaman at nasa likod ng kasulatan. Kaya ang talino ni Jesus ay hindi kayang pantayan ang talino ng mga taong ito. Ang mga Saduseong limitado sa pag-unawa sa kasulatan ay gumagamit ng kasulatan upang imali o hindi bigyan ng tamang pagkaunawa kung ano ang buhay sa mga susunod na panahon. Kaya maliwanag ang sagot ni Jesus. Maliwanag ang kaniyang pagbibigay ng paliwanag sa mga ito. Na ang buhay natin, pagkatapos na tayo'y mabuhay, ay hindi na makamundong pakikialam. Wala nang kinalaman ang ating buhay sa mundo pagkatapos na tayo'y muling mabubuhay. Ibig sabihin po, pinag-iiba ni Jesus ang worldly concern sa heavenly concern. Dahil kung tayo ay mananatiling makalupa, tayo ay magiging materyoso sa mga bagay na nawawala at limitado. Dahil ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating karanasan, kahit na ang material na bagay na ating nararanasan, ay mga paraan upang ito ay tumulong patungo sa kaniyang kaharian. Hindi natatapos doon sa mga bagay na material na nararanasan, kung hindi ang mga ito ay dapat nating magamit upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap bang unawain? Hindi po. Madali lang unawain kung bubuksan natin ang ating kaisipan at puso sa mensahe ng Diyos ngayon. Halimbawa, ilang pirasong sapatos kayo meron?
Ano ang kinalaman ng sapatos sa aking kaligtasan? Sapagkat 2 lamang ang inyong paa, pero 20 ang inyong sapatos. Paano nyo magagamit ng sabay-sabay? Ibig sabihin, nag-a-accumulate ka ng bagay na kahit sa iyong buong buhay, hindi mo matatapos gamitin ang 20 sapatos na meron ka. Sabi nga ng isang santo, ang sapatos na hindi mo ginagamit at nakadisplay lamang sa bahay mo ay sapatos ng mga walang sapatos na naglalakad sa kalye. Anong ibig sabihin? Magagamit mo ang sapatos na iyan upang ito ay papunta sa langit. Hindi mo na ginagamit, ipamigay. Ibigay sa walang sapatos. Ibigay sa hindi pa nakakaranas magkaroon ng sapatos. Marami kang damit, pero namomroblema ka kung anong susuotin mo sa pagsisimba. Sobrang dami ng damit. Gamitin mo para makapunta ka sa langit. Ang damit na hindi mo ginagamit ay damit ng mga walang damit sa lansangan. Marami kang pera, hindi mo na alam kung saan gagastusin. Gamitin mo yung material na bagay na yan upang makarating ka sa langit. Sapagkat ang lahat ng ito ay ibinibigay ng Diyos upang magamit natin palagi sa mababuting bagay. Hindi kawalan na magbigay ng piso sa nanghihingi. Alam mo, minsan ang lumalabas, pride ng tao. Pero napakadaling magbigay sa ibang taong hindi naman kailangan. Hindi kawalan na magbigay ng 5 piso sa donasyon. Nakakaupo ka ng maayos. Meron tayong electric fan. Meron tayong ilaw. Pero kung manira ka at manira ng ibang tao, ganun na lang kadali. Pero napakahirap ng 5 piso. Binibigyan tayo ng ebanghelyo ngayon na idilat ang mga matang nakadilat, na palagi nating titignan na ang purpose ng aking buhay, ang dahilan ng aking buhay ay hindi yung ito, hindi ang maging mayaman, hindi ang maging maganda, hindi ang maging maalwan. The purpose of my life is to be with God in heaven, in everlasting life. Maling-mali tayo sa pagtingin. Sinasabihan din tayo ni Jesus ngayon na maling-mali tayo sa pagbasa ng mga kasulatan. Maling-mali tayo sa pag-unawa dahil mas nauuna sa atin ang pansariling emosyon at pansariling interpretation of the Word of God. Maling-mali tayo. Ito ang paalaala sa atin ni Jesus. Baka oras na rin to re-evaluate our life. Baka oras na rin upang tingnan kong muli kung saan ba ako nakatungtong, kung saan ba ako nakatayo, kung ang buhay ko ngayon ay patungo ba sa Diyos o nakakain na
ng mga makamundong bagay. Ayusin po natin dahil sinabihan tayo ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno, maling-mali kayo. Tayo po minsan ay mga Saduseyo rin na mas gusto natin na ang naririnig ay ang gusto lamang at nakagagaan sa ating puso. Pero taliwas ang intensyon ng Diyos. Tayo ay minsang nagugutom upang maranasan natin kung paano mabusog sa biyaya ng Diyos. Minsan tayo'y nawawalan upang makita natin na ang ating kalakasan ay laging nasa Diyos. Minsan tayo'y nasasaktan upang makita natin na ang paghilom ng sakit ay walang ibang pinanggagalingan kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Minsan tayo'y nabibigo dahil upang matutunan natin na tingnan ang kahinaan natin bilang tao at humingi ng kalakasan ng pananampalataya, biyaya at pag-asa sa Diyos. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.